Ito na po, maganda po ito. Itong governor ng Cebu. Pakinggan nyo maigi to, mga DDS. Yung governor ng Cebu, umaaray po. Kaya nangyari sa kanila to dahil kay Digong. 26 billion ninakaw. Hindi natamaan ng flash floods during the typhoon. So buti na lang. But then we also evacuated those victims of the earthquake. Okay. Pero yung towns of Talisay, Talisay City, Mandaue City, Consolacion, and Danao City, talaga yun yung badly hit. Yun ang badly hit. Ito pong mga sa Cebu province, ano po ang pinakamatinding na pinsala po, ma'am, doon? You mean in terms of Oo. lives or properties? I would have to say in terms of infrastructure, livelihood, damages, even death. Danao City, Talisay City, Consolacion, and Mandaue. Sir Teddy, maraming salamat, Sir Teddy. Sa mga hindi po nakakakilala dito kay Governor Pam, ito po yung sinasabi nating solid DDS. Solid DDS, may post yan, Tatay Digong forever. Nakaganon. Galing yan. Kahit anong mangyari daw, Tatay Digong forever. Kahit anong gawin nyo, Tatay Digong forever. Ngayon, hindi na. Nababago na ang kwento. Nakaganito na siya. Dahil sa kawalangyaan po ni Digong. Sa kawalangyaan ni Digong na administrasyon dahil ang Cebu po ay lintik po ang nangyari. Meron pa nga po ngayon tulay na ampaw na lumalabas. Kitang-kita po, nabutas yung tulay, magkaroon ng bilog na malaki. Tinignan ng mga residente, ampaw ang tulay. City. Oo. Liluan also, Liluan. Pati po ang Liluan. Liluan. Oo. At sa ngayon po, ma'am, ano po ang tulong na kinakailangan sa Cebu? We already called help, we already asked for help from National for Responders. And nag-reply naman sa amin si Secretary Teodoro, no, nagpadala ng reinforcements as far as responders are concerned. So Opo. we have help naman from Malacanang. Oh, ano sinasabi ni Henyak? Henyak, anya mo na lang ng utak mo na. Ay, dami mo na, marami tulad na mimimim na mo. Paano yung dami na ulan mo, imimimim mo? Ano ba yung dami na mga manon, di ba? Naluloy yung tolo, dati manaalang. Ang dami mo! Ang dami mo naman, hindi mo naman tunoy, hindi mo naman tulad, hindi mo naman biniyam. Muna ni nga yung mga dami. Pare Eduardo, thank you pare. Diba? Una mo ni dami. Imimi mo na nga dami. Okay, dami nyo, yung Ano po ang reinforcers na ito? Can you expound? For rescue operations kahapon kasi hindi pa nag-subside yung water, so may dalawang Pare Kabandag. Oy, Ma'am Melissa Asarahan. Maraming salamat po, Ma'am Melissa sa Melissa Arahan. Thank you po. subdivision near rivers na yung mga tao doon nasa nila roof na nila kasi wala na yung tumaas yung tubig bigla na lang in less than 10 minutes the water rose dramatically. So yun yung reason na minamatay talaga. We did our part for preemptive evacuation, pero yung iba, alam mo naman, may mga matigas ulo, they stayed behind. Yun yung talagang casualties. Oo. Binanggit niyo po na ito, this is the worst flash flood in history that the province has ever experienced. Yes. Ilarawan niyo po gaano po katindi at kalala ang flash flood na ito. Grabe nakikiramay po kami sa mga nasawi dyan sa Cebu. Sa mga pamilya po na nagsawi at nakakuha po ng kanilang nasawi po ang pamilya sa buhay. Condolence po, nakikiramay po kami. Huwag po kayong mag-alala. Ang Pangulo po ay nandyan palagi para sa inyo. Hindi po sa atin ang galing yan.
kay Governor Pam na po galing po. Nandyan daw po kaagad si Sir Teodoro at ang Malacanang. Sa kanya po nang galing yon. Kaya wag po kayo maniniwala sa fake news mga Cebuano. Ha? Wag kayo maniniwala sa fake news. Yan ang pumapatay sa inyo. Okay? O ngayon, sinabihan po kayo ng gobyerno yung iba dyan. Magsilikas kayo. O galit kayo sa administrasyon. Ayan po nangyari sa atin. Huwag natin isugal ang buhay. Wala pong kapalit yan. Okay? Hindi po to battery. Na kapag nalobat, yung isang bagay, papalitan mo ng battery, buhay uli. Hindi po ang buhay, di napapalitan yan. Wala pong masamang sumunod. Okay? Wala pong masamang sumunod. Pinaalalahanan na po tayo na may paparating na napakalakas na bagyo. Yung iba po hindi sumunod. Yung iba po naninisi pa, dati raw po walang baha sa kanila. Hindi po natin masasabi yon. Dahil ngayon po ay lantaran na po ang climate change. Kasalanan natin to. Inubos natin ang bundok. Inubos natin ang puno. Saan babagsak ang tubig? Saan ihigupin? Sino ay ang ihigop? Wala. Diretso sa mga magagandang bahay nyo. Kaya pag nagsabi ang gobyerno na lumikas na kayo, natansya na po yan ng gobyerno. Di ba po? Lalo na yung sa Project NOAA, meron po tayong Project NOAA na kung saan nakamatsyag po sa climate change, na kung saan nakamatsyag po sa mga daluyan ng tubig na pagbabagsakan tuwing may bagyo at ulan. Oh, yung iba po kasi sinabihan pero hindi po nakinig. Hindi ko po kayo sinisisi dahil sa dinaranas nyo. Pero dapat po sa mga ganitong bagay, wag natin isugal ang buhay natin. 'Di ba? Wag natin isugal, wala pong masamang sumunod. Kasi wala pong spare ang buhay. Isa lang po 'yan. Oh. Sa dyan din po, tama, si Your Filipina Page, thank you. Sa Iloilo, signal number 4, di ba? Mga kapatid natin, Ilongga. Oh. Nakikiramay po kami sa inyo, Cebu, tsaka sa mga Iloilo po, sa iba't ibang nasalanta ng bagyong ito. At sana, lagi po tayo maging handa, okay? Kahit nagkamali yung pag-asa, or nagkamali yung gobyerno na pinapalikas kayo pero wala namang ulan, mahirap po sumugal. Di lumikas kayo. Kung wala, ano ba mawawala? Wala, okay lang. Kung meron, nakulong kayo sa inyong mga bahay, nakita po natin yung ibang video, winawasak yung bintana, nandun sa bubong ng bahay nila, kita nyo po. Kasi po pinalikas na tayo Dapat po sumusunod tayo sa ating kahit papaano na mga eksperto na tumitingin po dito sa ating mga bagyo. Diba? Walang problema po lumikas. Wala pong problema dyan. Pinakamatagal natin yan 1 linggo. Or kung masalanta talaga, katulad ng nangyari sa inyo, hindi pa kayo nakaka-move on sa Cebu sa Lindol, ay saklap po talaga They did during the earthquake. We have help naman. But then I think the president is coming over to see for himself the situation here. We are told that he will be here on Friday. Okay, so the president will be there on Friday. You've displaced, how many are displaced? You mentioned more than 100,000. Tama po ba? Yes, Karen, around 19,000. 19. Grabe, sunod-sunod yung Cebu, kalilindol lang Sunod-sunod po talaga yung Cebu. 19,000 are displaced. 119,523 to be exact. Okay, so 119,000. Based on the calculations of your team, magkano po ang kakailanganing pondo ng probinsya? Of course, to feed them, to house them, to care for them until they rebuild their homes. We don't have the numbers yet, Karen. We're still in the process of determining the numbers for now. Okay, Yes. all right. Now, in your Facebook page, you posted 26 billion pesos of flood control funds for Cebu. Yet we are flooded to the max. So this got over close to Kaya na po, nag-post siya. 26 billion po ang flood control project sa Cebu. Pero sobrang flooded daw sila to the max.
Bakit? Sige, paliwanag mo, Ma'am Pam. 3,000 shares. Very rabid comments, of course, of angry citizens. What did you mean by this? Ipaliwanag nyo bakit po ninyo ito pinost. You know, you began to ask the question kung bakit grabe yung flash floods dito when we have 26.600 billion for flood control projects. So yun lang naman sa akin. I begin to ask question, bakit ganun? 26.6 plus 600 plus billion yung ano dito, flood control funds. Ano yan dito yung nangyayari sa amin? Oo. But I Matanong think ko lang, Karen, yung Tino is worse than Odette. in terms of rainfall. Yes, in terms of rainfall. Kasi yung Odette, malakas yung hangin doon. Itong Oo. Tino, grabe yung flooding talaga. Okay. So, matanong ko po sa inyo, ma'am, nung nanalo po kayo na governor, it's already been, I would say, nakaisang taon na po kayo, ma'am? Over 100 days, Karen. 100 days pa lang. Okay. Over 100 days. Have you, Ayun, over. have you or your team ever seen the flood control projects in Cebu Province? Kasi tama Yes. kayo, ang laki ng pondo, 26 billion. Nakita niyo po ba ang kalidad at ang mga flood control projects sa Cebu Province? Yes, Karen. Yeah, nakita namin and we submitted already reports regarding this one. Okay. But Can you yes. share? Ayan po, nagsubmit na sila ng report. Siyempre, sasubmit niya sa ICI. Kasi po, misteryoso. Kaya maganda-handa na po yung mga umano dyan, mga nag-kickback dyan sa flood control sa panahon ng Duterte. Grabe. Sabi ko sa inyo lahat ng bangungot na nangyayari sa atin ngayon, dulot ng Duterte. Sabi ko sa inyo, nilalabas ng Panginoon lahat Nilalabas na kung talagang yung kademonyohan mailabas Di ba? Para pagbayaran Gusto na ng Panginoon talagang pagbayaran lahat ng kasalanan nila Ito na yun Ito na yun, kita nyo, nakulong siya. Sila Bongo, eto na, lahat ng mga kayupan nyo, pagbabayaran nyo. Tapos gusto nyo pa maalis si BBM? Sinong magbibigay hustisya? Kung yung EJK nga, hindi nabigyan ng hustisya Etong paano mabibigyan ng hustisya to? Matalino nun talaga ang Pangulo, inuna niya yan. Pinagplanuhan na kayo ng website ng sumbong sa Pangulo. Biro mo? Sa makakita nun, Presidente, nandiyan para sa'yo, magsusumbong ka lang. Presidente Duterte, papatayin ka ng Pangulo. Ano gusto mo nun? Dito sa panahon ni BBM, makapagsumbong ka ng mga anomalya. Kay Duterte, magsumbong ka. Ilang beses sinumbong si Michael Yang. Ilang beses sinumbong si Bongo. Ilang beses sinumbong ng media si Bongo. Kinampihan pa. Bilyonaryo daw si Bongo. Ilang beses sinumbong si Michael Yang. Ano nangyari? Yung intelligence na ordinary intelligence, ipapapatay. Lupit. Saan makakita ng presidenteng ganito? Inaabot yung kamay mo para magsalita ka at para matulungan ka. The reports. Anong natuklasan po ninyo, ma'am? I think it's for ICI to divulge the information that we have submitted. Oo. But definitely, No, tuloy nyo, ma'am. but definitely we have seen, projects here in the province na I should say mga ghost projects. So may ghost flood control projects in Cebu Province. Yes, Karen. Malinaw yan mga DDS Ghost flood control projects. And pag ghost Duterte yan. Diba? Flooding talaga. Okay. So matanong ko po sa inyo, ma'am, nung nanalo po kayo na governor, it's already been, I would say, Yes, Karen. Yeah, nakita namin and we submitted already reports regarding this one. Okay. But Can you yes. share the reports? Anong natuklasan po ninyo, ma'am? I think it's for ICI to divulge the information that we have submitted. Oo. But Pero, definitely, no, tuloy nyo, ma'am. but definitely we have seen, projects here in the province na I should say mga ghost projects. So may ghost flood control projects in Cebu Province. Yes, Karen. Oo. And who are the contractors? Ito ba ang Diskaya, Sunwest, Hightone? Sino po? It's not for me to say for now, Karen. No, we have Nako po, malamang yan Hula tayo, hula.
malamang naglalaro lang yan doon sa top 10. Di ba? Top 15 na binanggit ng Pangulo, nandun yan. Yun din ang mga dumali dyan, putik na yan. Mga walang puso. Oh, nandun yan. Nandun yan, tignan nyo. Submitted the reports already. But what I can say is we have seen substandard projects as well. At saka may mga bulk water projects no na inamit yung mga license to some contractors na hindi naman sila yung gumawa. Okay. Yun lang masabi ko for now, Karen. Oo, pero sa pag-iimbestiga po ninyo sa sarili Ayaw nyo magsalita no? Ayaw nyo magsalita kasi merong Duterte forever pa rin niya ito May Duterte forever, nag-iingat siya May Duterte forever pa rin siya po ninyong probinsya, meron man lang bang matinong flood control project or most of it ay talaga pong ghost, substandard at yung bulk water ay problemado? Substandard, Karen. So all of the flood control projects are either ghost or substandard in Cebu province. Aray! Yes, Karen. Aray ko! Aray ko! Ma'am Pam, sabihin mo na, huwag ka na maiya. Huwag ka na maiya. Sabihin mo na, ilaglag mo na mga Duterte. Magagalit pa yung mga Cebuano sa niyan Pero seryoso, Governor Pam Baka magalit pa sa yung mga Cebuano sa niyan. O hindi mo sasabihin talaga ang totoo, nag-hold back ka pa. Gusto mo pang i-play safe? I-play safe sa mga Duterte. Nako po, mahirap. Sabihin mo na, Governor Pam. Wow, okay. At ma'am, ilan po yun, if you don't mind without giving details? Ilan po ang naimbestigahan po ng team ninyo? We've submitted the report, Karen, and we'll just allow the investigative body to reveal the Okay. details. All right. Thank you. Okay. So I will leave you on that. But do you believe that it was the past administration who is I- responsible? Definitely, Karen. Oh, definitely ang mga DDS, konting iyak lang dyan ng konti, wag tutulo ang luga. Tinanong ni Karen, ito ba ay past administration? Definitely! Sino ba yung past administration? Diba? Sino ba yun? Namiminger ng katulong! Sino ba yun? Sinong pinakamaingay? Amazing. Just here, just over 100 days. And by the time I got here, that's when the flood control, the president announced it during his SONA. Remember, that was around July when he was the one who talked about the flood control projects. So So- has it been many years that the past administration, or that the province has been receiving flood control funding? Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? I think 2019. Op, napapa-stop siya. Sabi niya, panahon pa ba ni Duterte? Diba? Tinanong siya panahon pa ba ni Duterte? Parang natae. Parang bago siya sumagot, parang hinugot niya sa kuyukot pakita ko lang sa inyo konti. When did the funding? Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po Yan, i-zoom natin si ma'am. I-zoom natin. Tingnan mo Yan. control funding? Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? Uy, napaano nabilaukan Ang naman mo! Pagaling mo si BBM, no joke. Napalunok Di ba? Napalunok parang Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? Op. Alam niyo po ba ilang taon na?
Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? O, Ulitin natin. alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? Sagot! I think 2019. 2019. Aray! 2019. Teka, 2019, putik Gloria Macapagal-Arroyo yun, di ba mga DDS? Di ba? Gloria Macapagal-Arroyo yun! Paano si Digong yun? Gloria Macapagal-Arroyo yun! Di ba? Hindi si Digong yun! Alokohan si Tatay Diggs yan. Alam namin mga DDS, si GMA yan. Ano si Tatay Diggs? Sapul, no? Sapul na palunok eh. Alam niyo naman kasi pag nagtanong to si Karen Davila, talagang hindi ka titigilan. Pag nag-deliver sa'yo, kailangan obserbahan kung ano eh. Yare, men. Isa pa. Ganun po. Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? I think 2019. 2019. Alright. Yeah, 2019, yes. So, I mean, noong 2016, it was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. Confirm na confirm. Inulit-ulit niya pa, 2019. Yeah, definitely 2019. Yeah. Definitely nagsimula, 2019. Tapos ayaw nyo pang imbestigahan? Are you sure about this? You don't want to investigate? And now the Cebu is suffering. You don't want to investigate 2016 to 2022? Are you sure about it? Are you sure about it? Look what happened. Okay? Look. The result of 2016 and 2022. Ghost. Wala kang puso, hayop ka! Diretso pa natin. Okay, alright. Ano po ba? 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? Natatawa siya. Natatawa na siya. Tignan nyo. Ano po ba? It's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. Okay, alright. Ano po ba? 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? I suppose. Natatawa siya. Sabi niya, puti, corner ako. Patay ako sa mga luga. Stupid. Natawa siya sa sagot niya eh. Sabi niya, putik, mali yung sagot ko, putik. Yari ako sa mga luga. The fuck? Sa pool. Ayan na. From the DDS mouth. From the Governor DDS mouth. Pam. 2019, definitely. 2019, I'm sure about that. 2019 with a smiling face. Stupid. Okay, now I'll move on, I think. Any announcements, Governor? I think this is a good time. Yan po aray ko. Ang sakit, di ba? Ang sakit nun! Ang sakit nun, no? Si Digong talaga tinutumbok. Wala tayong magawa, mga DDS. Ganyan po talaga buhay. Ganyan po talaga buhay.
Hindi natin pwede ikubli ng ikubli ang mga masama. Ha? Kailangan pagbayaran nila yan, kasamaan na yan. Yan ang ginangyayari kay Digong. Yung pinagbabayaran nyo ang kasamaan. Ang sabi, wala daw napakulong si BBM na magnanakaw. Sino yung nasa ICC? Ano yun? Ha? Ano yung nasa ICC? Karton? Original! Ang kumakalat sa Pilipinas, yun ang karton. Yung pinakulong ni BBM na sinasabi niya walang pinakulong si BBM magnanakaw. Ayun o, inuna ni BBM ang ulo para walang kawala. Inuna niya ang ulo ng mga magnanakaw, ang pasimuno ng mga magnanakaw, ang pasimuno ng kademonyuhan. Okay? Kaya yung sinasabi nilang walang mapapakulong, maghintay kayo. Dahil kung yung pasimuno, yung ulo, yung pinakademonyo na pakulong ni BBM, eto pa kayang pipitsugin na congressman at senador, hindi niya papakulong? Is stupid. Boom! Ito na tayo. Ito na po tayo. Dito muna tayo kay Nanay Christy. Bumalik muna tayo sa Chika Minute. Si Anjo Iliana ang talipandas na otosan ni Jinggoy-san na pinitputan. Okay? Si Anju po bumaliktad immediately. Bakit? Siyempre hindi niya alam na marami magtatanggol kay Tito Soto. Sinasabi ko sa iyo, Anjo mali ka ng kinalaban mo. Ma'am Elvira G, salamat po. Mali ka ng kinalaban mo. Ha? Mali ka TBJ kinalaban mo May kalalagyan ka talaga. O ngayon, aatras-atras ka. Otosan. Bataan ni Jinggoy-san na mahilig mapuwetan. Patayin mo si BBM. No joke. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot,
Islap ng salapi, nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan. Galit at poot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at poot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutosang kainin tayo. Lagi silang gutom hanggat may natitira sa sagpangin nila. Mga walang kaluluwa. Galit at poot, hindi ito matatapos. Hindi kami